Magandang gabi po sa bawat isa po sa lahat ng sumusubaybay sa ating live pihap at nasa aking harapan. Magandang gabi muli. Ayan. Eto na naman tayo. Ako na naman po. So, glory to God. At nabigyan ko muli ng pagkakataon na magbahagi ulit ng salita ng Panginoon. So, continue lang po tayo dun sa topic natin kahapon po pala. Kahapon, ako po ba? Kahapon po, no? So, ito po yung natutunan po namin sa T4T, Training for Trainer. So, kahapon, kagabi po, ano po yung pinag-aralan po natin? Matatandaan po po? Ano? Yes. So, ano po yung anim na mahalagang importante? Key points, the important key points na kailangan nating maunawaan or tandaan. To obey the great commission of God. Ano po yun? Go. And then? Ano muna? Go, share to everyone. Diba po? Not choose daw po. Huwag daw tayong pipili. And then next one po is make disciples. Diba? Not a church member. And then number 4, share Jesus and your story. And then number 5 po, train them. And then the last one is teach them to obey the Great Commission. Amen. So ngayon po, pag-aaralan naman natin po yung kingdom worker or harvest worker. So bago po yun, let's pray po muna. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi ito na dinako mo ang bawat isa, Panginoon. Salamat sa patuloy na pag-iingat at patuloy na pagpapala mo sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pag-aaralan, Panginoon. Nawa, Panginoon, hindi lang namin ito natutunan, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay gawin namin at i-apply namin ito sa aming buhay, sa aming pang-araw-araw bilang iyong mga anak ko, Diyos. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo kaming pagpalain ng aming mga puso upang patuloy namin tanggapin ang iyong mga salita na mayroong pusong mapagpakumbaba at pusong handang tanggapin, Panginoon, ang lahat ng iyong mensahe, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dalangin namin na ikaw lang yung mabigyan ng kalwalatian at ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ngayon naman po, let's go to kingdom worker or harvest worker. Harvester worker. Harvest worker. Ayan. Or kingdom worker. Sino po ba yun? Sino po ba yung mga kingdom worker? Taas ang kamay. Hindi pa. Amen? Dinideclare niyo po ba sa sarili niyo na we are the kingdom worker? Amen. Amen. Diba po? So yung mga kingdom worker daw po, sila po yung they please the Lord. They please God. Amen? Napiplease po ba natin ang Diyos sa ginagawa natin or minsan lang? Or madalang sa isang linggo napiplease natin ang Lord? Or madalang sa isang buwan napiplease natin ang Lord? So dapat every day na ginagawa natin, every day na pamumuhay natin, kailangan is napiplease natin ang Panginoon. Yun po yung kingdom worker. Amen? Amen. And then, ano daw po? They obey the task or the instruction of Jesus Christ or the teaching of Jesus from our senior pastors or from our leader. And then, the last one, the kingdom worker understand the heart of God. The heart of the Father's heart. Amen? Amen. Dapat hilingin po natin sa Panginoon na maunawaan natin yung puso ng ating Ama. So kapag naunawaan po natin yung puso ng ating Diyos, talagang, di ba, pag meron tayong talagang iisang puso with our Abba Father, talagang magiging totoong kingdom worker po tayo, not a fake worker. Amen? So, kingdom worker is pleasing to the Lord. Ano man ang ginagawa, at the same time, they obey the task or the instructions, di ba? Or the teaching of Jesus Christ, and then they understand the heart, the Father's heart. That is kingdom worker. Amen? So, let's see Matthew chapter 9, verse 37. Sabay-sabay na lang po tayo, no? Para lahat tayong magising. Baka po inaantok pa tayo. 37 to 38.
Kita niyo na po, Matthew chapter 9, verse 37 to 38. So sabay-sabay po tayo, Tagalog na lang po, no? So let's read. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, marami ang ani, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya ilalangin ninyo sa Panginoon na siyang ang-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Amen? Ano daw po? Merong dalawang word dito na sinabi. Ano po? Harvest is plentiful. Ibig sabihin, kakaunti daw po ang marami ang aanihin, pero the workers are few, or kukunti ang kakaunti ang tagapag-ani, or the kingdom's worker. Di ba po? Parang dito, sa church po, di ba po, maraming mga members, mga church worker, pero mabibilang po natin sa ating mga daliri talagang totoong the kingdom worker, or the workers ng isang ng kingdom ng Panginoon, o ng isang churches. So, napaka-importante, ma-check po natin yung sarili natin. Tayo mismo, ma-check natin kung tayo po ay part po ng kingdom's worker. Amen? Kayo po ang nakakaalam niyan. Di ba po? Kung talagang tayo totoong worker ng kingdom ng the heavenly kingdom. Amen? Amen. So, number one, may number one po, no? So, where are you working? Or saan daw po tayo gumagawa? Saan daw po tayo nagtatrabaho? As the kingdom worker, saan daw po? The kingdom of God. Di ba nung in-accept natin si Jesus Christ, we are nasa na po tayo? We are inside the kingdom of God. Nung in-accept natin, nung naniwala tayo kay Jesucristo, di ba? Bilang ating tagapagligtas, at talagang nag-decide tayo na, Lord, I will obey you. So, andun na po tayo. We are inside the kingdom of God. Di ba po? Parang, di ba po, minsan po na may misunderstood po ng karamihan na isip po nila na talagang kapag sila nasa church na talagang sila yung masasabing kingdom worker. No. Di ba po? Sabi nga, marami daw po ang there is the harvest plentiful, but there is a few workers. So, napaka-importante tayo mismo. Hindi ibig sabihin every Sunday uma-attend ka, every prayer meeting uma-attend ka. Hindi ibig sabihin yun is talagang workers ka na ng kingdom ng Panginoon. So, tayo po mismo yung makaka-check doon. So, let's check ourselves kung totoo po tayong kingdom's worker. Amen? Amen. So why we can call God our Heavenly Father? Why? Why we can call God our Heavenly Father? Bakit? Let's see John chapter 1 verse 12. John chapter 1 verse 12. Sorry po. Kita niyo na po? Ano pong sabi rito? Basahin po natin. John chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Diba po? God gave us an authority or the right to be called the, ano daw po? Ano daw po tawag sa atin? Children or son of God or children of God. And we have the right to call Him as Heavenly Father or Abba Father. Amen? Dahil, di ba, when we receive Him, when we believe Jesus Christ, di ba, nagkaroon tayo ng authority or rights to become the children of God. Kaya, matatawag po natin ang ating Ama bilang our Heavenly Father. Amen? So we must understand who we are. Our identity in God's, in front of God. Di ba po? Amen. So, importante po yun. Alam natin yung identity natin. Pangalawa po, di ba po? What is the worker's job? Ano daw po yung trabaho? Or ano yung trabaho? Tama, Tagalog. Trabaho, another word, job, work, di ba? Ano daw po? Ano daw po yung trabaho natin? Ano? Ano po? Save people. Save people. Di ba po? Kailangan natin ibahaging salita ng Panginoon. Di ba po? When we saw, di ba po, kapag tayo,
halimbawa na lang yung the parable of the sower, di ba po? Talagang ang ginagawa po ng yung workers, di ba? Sinasaboy. Hinahagis niya yung mga butil, kahit saan. Meron sa daan, meron sa mga mababato, di ba po? Meron sa mga matitinig, sa magandang soil. Yun daw po gawin natin everywhere. We can sow and scatter the seed. Or yung Word of God. Seed, di ba, is the Word of God. So kahit saan, everywhere, di ba? Napag-aralan natin kahapon, everywhere. Kahit saan, di ba? Pwede natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Sa mabato man yan, di ba po, mga unbeliever man yan, anumang religion man yan. Di ba po, yung Word of God is para sa lahat. Hindi lang po para sa ating mga born-again Christian. Lahat. Para sa lahat. Kaya, we must scatter. We must sow. Di ba po, magtanim po tayo ng butil, which is the Word of God. We must share the Word of God. And then, sabi nga, don't choose. Huwag po tayong pipili kung sino po yung i-share natin. So, yun po yung trabaho ng mga kingdom's worker. Di ba po? So, we should sow the seed of His kingdom to the whole world. Amen? Meron po dito, tatawagin as a missionary sa Africa. Sino gusto sa Africa? Amen! Sino? Sir. Kasi nung dati sa, ano ba yun? Finance, di ba po? Yung finance seminar ko, ay yung, ang dineclare ko na kasi pinapuntas lahat sa unahan, tapos i-declare mo kung ano yung gusto mong, gusto yung pangarap mo, yung dream mo. So sinabi ko na gusto ko makapunta ng Africa. Ayun, parang, talaga, di ba, isa sa mahirap or one of the poorest countries yung Africa. So, gusto kong, yun yung dineclare ko dun sa finance seminar. Gusto kong makapunta sa Africa. So, yun po, di ba po, kahit saan, all over the world, di ba po, pwede tayo makapag-share ng Word of God. Di ba po? So, dapat hindi po tayo pumipili ng lugar. Ay, dito ako sa mga subdivision. Ay, ayoko dito sa subdivision. Baka mamaya, ipahabol ako sa aso nito or ipahabol ako sa mga guard. No? So, wag po tayong pipili. Basta kahit saan. Di ba? Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, di ba? Kahit sino, di ba, sineshira niya, kahit sino pinapagaling niya. So, tayo din po, dapat hindi po tayo pipili kung saan po tayo mag-share ng Word of God. So, we must extend the kingdom of God as much as we can without limitation. So, huwag natin limitahan yung pag-share ng Word of God. Ay, okay na. Naka isang sharing na ako sa isang tao. Okay na yun. Diba? Para ako'y makapag-report na. Ganon yung thinking ko dati. Diba? Lalo na po sa aming mga KS1, diba? Ay, okay na. Pag meron ako isa o dalawang na-share, okay na to. So, dapat hindi po natin nililimitahan yung ating pag-share ng Word of God. Okay? Walang limitasyon dapat, di ba po? Huwag tayong, sabi sa malalim na word is, manghinawa. Di ba? Huwag tayong tumigil pag-share ng Word of God. And through sharing the Word of God, sabi nga ni Pastor Philip, matatrain po tayo to be a kingdom's worker. Amen? So, we must share the Word of God. Amen? So, sabi po dito, di ba po, pag tayo nag-share ng Word of God, madalas parang feeling natin, hindi ito yung oras natin, parang wala tayong nakikitang tao, or parang ang hirap makapag-share ng Word of God. But, kapag kumilos na po yung banal na Espiritu, it begins to work the seed, and then it will reproduce na po, magre-reproduce once na kumilos ang banal na Espiritu. So, importante po, lagi, kapag lalabas po tayo, hindi laging sasabak tayo sa laban na wala tayong weapon, walang bala. Importante po, bago po tayo mag-share ng Word of God, kailangan meron tayong prayer. Meron tayong weapon. And then, kapag pray po tayo, di ba po, di ba, nag-pray tayo, and then mag-share ng Word of God tayo, and then the Holy Spirit speak. Hindi tayo yung mag-speak. The Holy Spirit will speak. Di ba po, sabi ni Pastor, kapag talagang nag-ask po tayo ng guidance ng Holy Spirit. Amen? Kasi hindi naman po talaga natin kaya. Kahit manalangin, hindi natin kaya. But by the grace of God, through the Holy Spirit, nakakapag-pray po tayo, nakakapag-share tayo ng Word of God. Di ba po? Yung mga estudyante, nag-share sila sa school nila. Di ba po? Sa room nila. So, gawin niyo yung, kung meron pagkakataon, meron dyan sa binibigay sa inyo, Panginoon, share the Word of God. Kahit kanino, kahit sa kaklase mo, kahit sa kaaway mo. Sabi mo, sige na, sumpain mo ako. Sabi pag sinumpa ka ng kaaway mo, sige, okay lang, sumpain mo ako. Ikaw naman, i-bless ko. Ipag-pray kita. Diba? So, kahit kanino, huwag tayong pipili kung sino po yung share natin. Amen? Amen. Number 3.
Ito yung importante. What is the worker's attitude? Ano daw po yung character natin? Di ba po? Ano sabi niya? Violent heart. Amen. Violent heart. Ano pa? Humble heart. Di ba? Kasi kapag hindi tayo humble heart, talagang minsan magiging mayabang tayo. Ay, ang dami kong na-share. Di ba? Di ba? 20 na-share ko ngayong araw na to. O kayo, dalawa lang. Di ba? So, napaka-importante meron tayong humble heart. Di ba po? Sabi nga po, no matter how we are watchful, the enemy will. Kapag kahit na di ba po, kahit tayo matalino, kahit ang dami nating alam sa Bible, pero talagang ang kaaway ay kumikilos, di ba? Kahit na talagang, di ba, kunwari, Friday pa lang, naka-prepare na tayo to, di ba, mag-evangelism or discipleship. Then, pag nandun na tayo, di ba, pag Saturday na, pero something happened, di ba? Minsan, ay, hindi po ako pwede kasi mag-aalaga po ako ng pamangkin ko. Ay, hindi po ako pwede kasi po, meron po kaming family bonding. Di ba, mga ganun pagkakataon. So, kailangan maging wise po tayo. Maging matalino po tayo. Na ito ba is ayon sa kalooban ng Panginoon? Or ito po is talagang gawa ng kaaway just to distract us. Di ba, meron na tayong plano. Di ba, mag-share na tayo ng Word of God, mag-disciple na siya. Tayo biglang napunta sa family bonding, di ba? Napunta sa, ano ba yung madalas nagiging, ano po ng mga yun, mabisi sa school, yung mga projects, di ba? Di ba? Hindi lang naman hapon tayo mag-share eh. Kahit anong oras pwede tayong mag-share. Kaya wala tayong may dadahilan, especially kami mga KS1. Wala kaming may dadahilan kay pastor na, ay, ano po, may ginawa pa ako ng Saturday. How about Monday, Tuesday, Wednesday? Di ba po wala? Kahit sa Panginoon, pag umarap tayo sa Panginoon, di ba? Wala tayong may dadahilan sa iyo. Di ba po? Marami ng chance na ibinibigay sa atin ng Panginoon. And then, tandaan po natin, the enemy will never give up to destroy our work. Kaya, dapat hindi po tayo mag-give up din. Di ba po? Kasi, talagang pag nakita ng kaaway, ay, pag nakita niya, ay, ayaw talaga magpatinag nitong tao, okay. Iiwan na tayo, di ba? Hindi na tayo guguluhin ng enemy. So, tayo mismo dapat mag-stand tayo. Amen? Para yung kaaway, siya yung susuko. Dahil sa mga sundalo ng Diyos, walang sumusuko. The kingdom's worker never give up. Amen? Kahit ano pang gawin ng kaaway yan. Diba? Panghawakan natin yung salita ng Panginoon. Amen? Mag-stand tayo sa Panginoon. Amen? So what we have to do? Una, we must focus and concentrate on our works. Madalas kaya po tayo nag-fail sa work natin, especially sa office, kasi out of focus po tayo, hindi tayo nagpo-concentrate, walang tension. Importante po yun na kapag ang attitude po ng workers is nakafocus talaga siya. Nakafocus kung ano yung goal niya. O, itong Saturday na to, ang goal ko, mag-discipleship and then mag-evangelism. So, focus po tayo doon. Di ba po? Focus at the same time, pinag-pray po natin. Amen? So, we must focus and concentrate on our work. Yun yung workers' attitude. Amen? And then, trust the Holy Spirit power because in the end day, God will judge. So mag-trust lang po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Huwag sa sarili natin. Kapag sa sarili talaga natin, mapapagod tayo, parang okay na. Ano na, 2 taon naman na na-share ko, okay na yun. Pero kapag nag-rely tayo sa banal na Espiritu, kahit hanggang madaling araw yun, mag-share ka, di ba? Di ba? Yung mga ganong, kahit, midnight na, pero may nag-share pa, lalabas pa po kami, mag-share pa po kami. Before, ganun yung mga youth. Opo, di ba? Sino pa yung mga dati? Sina David. Kahit madaling araw na. Talaga nag-share sila kahit madaling araw na. No, pero ngayon, hanggang alas 7 lang, hanggang 7 p.m. nag-share lang tayo, di ba? Minsan hanggang 6 p.m. 6 p.m. na, okay na. Kain na. Gutom na. Ayan, pero dapat meron tayong hunger to share the Word of God. Amen? So, let's always focus and concentrate on our work, and then at the same time, we must trust the work of the Holy Spirit. And then, God will work on our sharing or evangelism or ano man yung ginagawa po natin. Amen? Number 4, how to protect
the fruit. Paano daw? Ano daw po yung dapat nating gawin? How to protect. Sorry po. How to protect the fruit. Diba po, naalala niyo po yung parable of mustard seeds? Di ba po yung mustard seeds, mustasa, di ba po? Sa atin yung mustasa, maliit lang siya. Pero dati po, di ba po, time po na Jesus Christ, talaga yung mustard seed is puno. As in puno. Di ba po, maliit na butil, maliit na seeds. Di ba po, tapos pag tinanim mo, sobrang laking puno. It can grow in a big tree. Pero ngayon sa atin, maliit lang. Gulay lang po natin yun. Diba? So, small beginning is not as small. Like the mustard seeds. So, kapag nagtanim po tayo, kahit maliit na ano yan, pero God will bless. Diba? God will work. Diba po? It can grow like a big tree. So, kung tayo po, meron tayong dalawang disciple, isang disciple, so wag po tayo sumuko. Talagang mag-invest po tayo sa kanila. And then, di ba po, pag natuto sila, na-train na po natin yung dalawa nating disciple, di ba po, magkakaroon sila ng hunger to share the Word of God. And also, magtitrain po sila na magiging disciples nila. So, wag po tayong panghinaan ng loob na, ay, actually, dadalawa lang po, tatatlo lang yung disciple ko. Di ba po, kahit na yan, sa maliit na seed na yan, pahalagahan po natin. Amen? And it can grow. Di ba po? It can be fruitful. Amen? Sabi nga, through the blessing of God, there will be a great effect. There will be a great fruit. Amen? So magtiwala lang po. Magtiwala lang daw po tayo sa Panginoon. Or what we have to do to protect the fruit or yung mga disciples po natin. Paano? Una, the best way is to train and equip the new believers. Di ba? Lalo na sarap mag-train ng yung mga bago talaga. Yung as in, yung pure na pure yung heart nila. Kasi kapag mga matatagal na, pag nanagaling sa ibang church, marami na yung alam. Di ba? Mas marunong pa sa ating mga leader. So, mas better, di ba? Mas maganda yung mga new believers, talagang mga bago. Yung nagsisimula, di ba pag yung mga bata, di ba pag mga bata, pag tinitrain natin, talagang napakamasunuri nila, hindi sila nagsisinungaling. Di ba? Sabi nga, ang mga bata, hindi daw nagsisinungaling. Di ba? Parang ganun, pag mga new believers, sarap. Ang sarap. Ang gandang i-train, di ba? Parang mas madaling i-train yung mga new believers. So, we must do our best to train and equip our fruit. Diba? Yung mga disciples po natin. And then, next one is train them to become what? A trainer. Not only, diba, hindi lang po sila dapat yung iti-train natin, dapat i-train them po natin sila na magkaroon sila ng trainer or ng mga disciple. To become a trainer. Like, to become a leader, di ba po? At hindi lang po dapat yung, ay ako na yung leader mo, wala nang hindi ka na dapat kailangan. Dapat kailangan i-train natin na magkaroon sila din ng mga disciples. Maging leader din po sila. Di ba po? And then doon mag-multiply po yung mga disciples at magkakaroon ng revival ng church. Amen? And then feed them with spiritual food. Enough spiritual food, enough nutritious to nurture them, to make them strong and mature. So kapag nagtitrain po tayo ng mga disciples natin, hindi puro gatas ang ipapainom po natin. Kailangan, habang tumatagal sila, habang tinitrain po natin sila, parang paano ng patigas, so, paano yung natin, pinapakain sa kanila, hindi puro bibibihin po natin. So talagang, hanggang sa tumagal, baby na sila. Baby disciples lang sila. So, importante, habang lumalaki sila, habang nag-grow sila, habang tinitrain natin sila, kailangan yung mga merong level ng spiritual food na pinapakain po natin sa disciple natin para maging strong and matured sila. Kaya, madalas po, mga disciple po natin is, di ba po, madaling masaktan kasi yung pinapakain po natin is soft pa rin. Palang liquid pa rin, hindi solid. Di ba po, parang sa baby. Di ba po, cereal. Di ba, una, gatas, and then after nun, cereal. Napakot tayo, mayroong mga level ng pagpapakain natin sa baby. So, ganun din sa disciple natin. Mayroong level ng pagpapakain po, or spiritual food for our disciple. Amen? Number 5.
What do you teach? Ano daw po yung tinuturo natin? Ano daw po yung tinuturo natin? Gospel. Amen. Okay. Saan tayo mag-base? Sa Bible. Di ba po? And then, sabi nga po, kailangan po natin maging maingat sa mga itinuturo po natin sa mga disciples natin. Di ba? And then, yung mga disciples natin, kailangan po, yung mga yun, kailangan maging maingat din po tayo sa tatanggapin nating mga message. Hindi ibig sabihin na, ay, ito yung nasa Bible, hindi ibig sabihin, yun, alam talaga pong, yun is from Bible. Kailangan, may mga nagtuturo na po ngayon, tinatwist na po nila yung Bible. So, kailangan natin maging maingat sa mga ituturo po natin sa disciples natin or yung itatrain natin as a new disciples. Amen? Amen. So, what we have to do, diba po? To teach them, have a careful cultivation of the believers. So, always check them. Amen? So, minsan, kapag, di ba po, pag parang okay na sa atin, pag yung lagi nakakumahatid ng prayer meeting, ay, okay na yan. Parang nawawala na sa atin yung chinecheck natin sila, di ba po? Parang kinumatid naman na sila sa prayer meeting. Pero dapat always check them. Di ba po? We must magkaroon po tayo ng cultivation for them, sa mga disciples po natin. Kailangan kinakultivate po natin sila. Di ba po? And then, be sure to enable them to become a disciples or a trainers. Di ba po? Kailangan sure po tayo na talagang magiging totoong disciples po natin sila, and then at the same time, magiging trainers din po sila. Or magiging future leader of God. Amen? Magiging true worker, kingdom's worker. Amen? Amen. So, importante po, main teaching po must be from the Bible. Hindi from isip. Sa mga ano lang natin. So, importante, lahat po ng tinuturo natin sa ating mga new disciples or sa mga tinitrain natin disciples, always from Bible. Amen? Amen. So, yun po yung ilan yun? 5 key points na dapat matandaan po natin or pahalagahan po natin as a kingdom's workers. Diba po? Number 1, where are you working? Saan po tayo nagtatrabaho? Diba po? Inside the kingdom of God. And then number 2, what is the worker's job? So, importante, malaman po natin ano po yung calling natin, yung job natin sa kingdom ng Panginoon. Amen? So, lahat po tayo, di ba po, lahat tayo pinili ng Panginoon at may kanya-kanya tayong calling. So, pahalagaan po natin yung calling na ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung talento na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat hindi stagnant. Di ba po? Hindi po, kailangan, kung meron kayong talent sa kanta, sino po galing kumanta dyan, di ba, ipagamit niyo yung boses nyo. Kung may talent kayong sumayaw, o sa Jesus, sir. Di ba po, may talent kayong sumayaw, o sumayaw kayo. Di ba po, kahit parehong kaliwa yung paa mo, sige na. Di ba? Di ba po? And then, next is how to protect the fruit. Amen. So we must do our best to train and equip our disciples. And workers' attitude, number 3, di ba po? Workers' attitude, ano po yung dapat naging attitude ng mga kingdom's worker. And then the number 4, how to protect the fruits or yung ating mga disciples or mga new believers. So every day, check po natin yung mga disciples natin. Diba po, ako madalas hindi na po nakakapag-check. So kailangan meron din pa rin po tayong time. Meron naman time. Nawawalan lang talaga tayo ng time. Or hindi po tayo, ano ba yun? Hindi natin tinatry to check them. So every day as a leader, we must check our disciples. Not only our disciples, yung mga na-invite na rin po natin, let's follow up them. Every day, follow up po natin. Or much better, we can send para mga Bible verse or mga sharing sa kanila. Diba po, sa mga GC, may mga GC po dyan, diba? May mga disciples GC. Yun, everyday, mag-send po tayo ng mga encouragement word kasi lahat po sila, especially yung mga yun, talagang marami silang mga pinagdadaanan. So, talagang dapat mga leader, kilala natin
or alam natin kung ano yung mga pinagdadaanan po ng disciples natin. Amen? Amen. And number 5, what do you teach? So, we will, di ba po, nag-base po tayo sa Bible. So, always careful po sa sinishare po natin sa ating mga disciples. Amen? Amen. Ayan, yun po. So, nawa po ay hindi lang po nilista or tinake down po natin na pag ito is lagang i-apply po natin. Mayroon tayong application. Diba? Meron po tayong application sa bawat naririnig po natin na salita ng Panginoon. Amen? Yun po yung faithful kingdom's worker. Diba po, yun yung faithful worker. Yung ina-apply niya kung ano yung natututunan niya po. From the leader, from senior pastors, or any leader na nag-share po. Amen? Amen. So, let's pray po. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa napag-aaralan namin sa gabing ito, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na patuloy na mag-care po, Panginoon, ng aming mga puso, Diyos. Dalangin ko, Panginoon, sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa bawat desisyon namin, Panginoon. Nawa, O Diyos, ito po ay ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ama, salamat po maging sa mga nanood po sa live piha, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, patuloy ko silang pagpalain. Saan man po sila naroroon, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, protektahan mo po ang kanilang pamilya, ang kanilang tahanan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na aming narinig sa gabing ito, O Diyos. Sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen. God bless po.